Syempre. Gagabayan kita ng mabuti sa buong Juan Kabanata Kot. Ipapaliwanag ko ito ng malinaw, detalyado at malalim, verse by verse o section by section. Gagamitin ko ang Magandang Balita Biblia, MBBTAG, para sa teksto dahil Tagalog ang request mo, at idagdag ko ang paliwanag. Pangkalahatang buod ng Juan Kot. Sa kabanatang ito, makikita natin si Jesus na lumalampas sa mga hadlang ng kultura at relihiyon. Kinakausap niya ang isang Samaritana na itinuturing na marumi o kalaban ng mga Judyo at nag-aalok ng tubig na nagbibigay buhay. Pagkatapos, pinag-uusapan ang tunay na pagsamba at ang pag-aani ng mga kaluluwa. Sa huli, nagpapakita si Jesus ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa anak ng isang opisyal. May dalawang pangunahing bahagi. 1. Ang pakikipag-usap kay Samaritana sa balon, talata 1-42. 2. Ang pagpapagaling sa anak ng opisyal, talata 43-54. Bahagi 1. Si Jesus at ang Samaritana sa balon, talata 1-42. Talata 1-6. Ang paglalakbay ni Jesus sa Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan, kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria, 4-1-4. Paliwanag. Normal na iiwasan ng mga Judyo ang Samaria dahil sa matagal ng galit at pagkakaiba sa relihiyon mula pa noong panahon ng Old Testament. Pero si Jesus ay kailangan dumaan doon. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Pagod siya sa paglalakbay kaya umupo siya sa balon ni Jacob sa Sychar, bandang tanghali. Dito nag-umpisa ang makahulugang usapan. Talata 7-9. Ang unang pakikipag-usap. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus, "Maaari bang makiinom?" Sinabi ng babae, "Ikaw ay Judyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Paliwanag, malaking sorpresa ito. Tatlong hadlang, etniko, Judyo versus Samaritano, kasarian, lalaki versus babae, at hindi dapat mag-usap ng mag-isa. Relihiyoso, hindi nakikihalubilo ang mga Judyo sa Samaritano. Si Jesus ang unang humingi ng tulong, nagpapakita ito ng kababaang loob at pagiging accessible niya. Talata 10-15, ang tubig na nagbibigay buhay. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo, bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman, magiging batis sa loob niya, buhay na walang hanggan. Malalim na paliwanag. Ang tubig na nagbibigay buhay, living water, ay simbolo ni Jesus mismo at ng banal na espiritu. Tulad ng tubig na kailangan ng katawan para mabuhay, si Jesus ang kailangan ng kaluluwa. Ang ordinaryong tubig ay nagpapauhaw ulit, pero ang kay Jesus ay panloob na batis na hindi nauubos. Ito ay regalo, kaloob na kailangan lang hingin. Talata 16-18, paglantad sa buhay ng babae. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wala akong asawa. Sinabi ni Jesus, 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Paliwanag, hindi ito paghuhukom, kundi pag-ibig na naglalantad ng katotohanan. Alam ni Jesus ang lahat ng kasalanan at pagkukulang niya, pero patuloy pa rin niyang inalok ang biyaya. Napilitan ng babae harapin ang kanyang nakaraan. Talata 19-24, tungkol sa tunay na pagsamba. Dito sa bundok na ito sumamba ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Judyo na sa Jerusalem lamang. Sinabi ni Jesus, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Malalim na paliwanag, ang away sa pagitan ng Samaritano, sumasamba sa bundok Gerizim at Judyo sa templo sa Jerusalem ay tumigil kay Jesus. Hindi na mahalaga ang lugar, kundi ang puso at katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay sa Espiritu, mula sa puso, hindi ritual lamang, sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos at sa katotohanang si Jesus. Talata 25-26, pagpapakilala ni Jesus, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Ito ang unang malinaw na pagpapahayag ni Jesus na siya ang Mesiyas, Kristo, sa isang hindi Judiyo. Talata 27-30, ang testimonyo ng babae. Iniwan niya ang banga at tinawag ang buong bayan. Halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Talata 31-38, ang pagkain ni Jesus. Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya. Paliwanag,
Ang tunay na kasiyahan ni Jesus ay ang paggawa ng misyon ng Diyos, ang pagliligtas sa mga tao. Tinawag niya ang mga alagad na maging mang-aani sa espiritual na bukid na hinog na. Talata 39:30-40, maraming Samaritano ang naniwala. Marami ang naniwala dahil sa patotoo ng babae, at lalo pa nang marinig nila mismo si Jesus. Sabi nila, hindi na dahil sa iyong patotoo, kundi dahil narinig namin mismo. Bahagi 2. Pagpapagaling sa anak ng opisyal, talata 43-54. Talata 43-54. Bumalik si Jesus sa Galilea. May isang hari opisyal na ang anak ay malubhang may sakit. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta at pagalingin ang anak. Sinabi ni Jesus, umuwi ka na, ang anak mo ay buhay na. Naniwala ang opisyal sa salita ni Jesus, at nang pauwi, nalaman niyang gumaling na ang anak ng eksaktong oras na sinabi ni Jesus. Paliwanag, ito ang ikalawang tanda, miracle sa 1. Pinupuri nito ang pananampalataya na nakabase sa salita ni Jesus, hindi sa nakikita. Mga pangunahing aral mula sa 1 Juan Kot. Buod ng malalim na kahulugan. 1. Walang hadlang sa pag-ibig ng Diyos. Kahit Samaritano, babae, at may makasalanang nakaraan, inalok pa rin Jesus ang buhay na walang hanggan. 2. Si Jesus ang tubig ng buhay. Tanging siya ang makakapuno sa ating espiritual na uhaw. 3. Tunay na pagsamba, hindi sa lugar o tradisyon, kundi sa puso at katotohanan. 4. Misyon at paggawa. Ang tunay na pagkain ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos at pagbabahagi ng mabuting balita. 5. Pananampalataya. Maaaring maniwala tayo sa salita ni Jesus kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Kung may partikular na talata ka na gustong laliman pa o tanungin, sabihin mo lang, gusto mo bang talakayin pa ang isang aspeto, tulad ng tubig na nagbibigay buhay o ang tunay na pagsamba? Naway pagpalain ka ng Diyos habang binabasa mo ang kanyang salita.